Magandang araw po mga ka-recap. Atin na pong ipagpatuloy ang kwento ni Hunter Baphomet. Nakapasok na nga sila Hunter Griffin at Hunter Reaper sa isang kwarto kung saan ay nagpakita sa kanila ang semi-boss ng tower. Kinuha ng semi-boss na ito si Reaper at ginawang bihag at ikinulong sa isang hawla. Biglang lumabas ang quest sa system ng dalawa, tapusin si Jezebel. May liligtas kaya ni Griffin si Reaper? Tinanong ni Jezebel si Hunter Griffin at Hunter Reaper kung anong genre ang kanilang gusto. Pero wala daw siyang pakialam dito dahil mas gusto niya ang romance. Sinubukang sip-a ni Reaper ang hawla pero wala itong epekto. Sinubukan din niyang buksan ang kanyang inventory para makagamit ng ibang item pero hindi ito gumagana at tila may mali sa kanyang system. Ayon sa kay Jezebel, ay mahalaga na pag-aralan ang background ng isang aktor bago niya ito kunin. Alam niyang isang hunter si Reaper na palaging gumagamit ng mga item kaya hinak niya ang system ni Reaper. Si Griffin naman daw ay kapatid ni Raven. Pero sa kasamaang palad ay wala itong lakas para masundan ang mga yapak ng kanyang kapatid. Sa isip ni Reaper ay mahirap ang sitwasyon nila dahil hawak ng tower ang lahat na data na tungkol sa kanila. Hindi sila pwedeng gumalaw ng basta-basta. Biglang umatake si Hunter Griffin at tinamaan si Jezebel sa ulo. Naramdaman ito ni Reaper at tila nararamdaman na rin ni Griffin ang presensya ni Jezebel. Pero tumawa lang si Jezebel at sinabi na mukhang handa na ang kanyang mga aktor. Sinimulan na ni Jezebel ang kanyang pelikula. Noong unang panahon daw ay may isang pangit na babae na nakatira sa isang nayon. Galit na galit si Reaper sa pinagsasabi ni Jezebel. Sa kwento ni Jezebel, ang babae daw ay nasa edad na ng pagpapakasal pero wala daw lalaking gustong magpakasal sa kanya. Maliban daw sa isang lalaking napaksikat at napakagwapo. Isang araw daw ay ikinulong ang pangit na babae sa loob ng hawla ng isang napakagandang babae na si Jezebel. May iligtas daw kaya ng gwapong lalaki ang pangit na babae. Sinimulang atakihin ni Griffin si Jezebel pero hindi niya na ito matamaan. Ayon kay Jezebel, ang ending daw ng kwento nila ay hindi magiging maganda. Pinalibutan si Griffin ng mga kahon at nagpakawala ito ng mga laser. Naiwasan ito ni Raven at isa-isa niyang binasag ang mga kahon. Unti-unti siyang lumalapit kay Jezebel pero biglang lumabas muli ang napakaraming kahon at nagpakawala ng laser. Direktang tinamaan si Griffin kaya nahulog siya pero agad itong naka-recover at ginawang patungan ng isang kahon. Agad niya itong sinira pero meron pa ring sumusunod. Basta-basta na lang sumusulpot ang mga kahon kaya nahihirapan na si Raven sa pag-iwas. Unti-unting bumibilis din ang mga ito kaya pahirap ng pahirap ang sitwasyon niya. Napansin ni Reaper na mas bumibilis ang galaw ng mga kahon. Mukhang ina-analyze nito ang galaw ni Griffin at unti-unting nag-a-adjust. Bagsak si Hunter Griffin. Bigla namang may bumagsak sa kanya na isang palakol kaya pinilit niyang tumayo at umiwas. Sinundan pa ito ng napakarami at napakabilis na mga kahon na ayaw siyang tantanan. Sa lagay daw na ito ay mauuna siyang mapagod kaysa maubos ang mga kahon. Biglang nawala ang mga kahon sa harap ni Griffin. Ito daw ay cloaking. Wala silang marinig at maramdaman. Biglang may umilo at may mga maliliit na bola na lumapit kay Griffin at bigla itong sumabog. Naiwasan niya ito pero agad naman sinundan ng karit. Sunod-sunod na iba't ibang sandata ang umaatake sa kanya at sa kasamaang palad ay nabagsakan siya ng isang kahon. Napasigaw si Hunter Reaper. Sa isip niya, kung si Griffin na kilala dahil sa kanyang bilis ay hindi makasabay. Ibig sabihin daw ay nangyayari ang problema kapag nawawala ang ilaw. Hindi nila magamit ang kanilang mga senses kung wala ang ilaw na ito. Sinubukang sabihan ni Reaper si Griffin ng kahinaan ng skill ni Jezebel pero agad tinakpan ng boss ang kanyang bibig. Manahimik lang daw ito at manood. Pero narinig ni Griffin ang tungkol sa ilaw kaya ginamit niya ang mga glowing worms. Sinabi na daw ni Jezebel na mauuwi ito sa masamang ending. Sisihin lang daw ni Griffin ang sarili dahil mahina siya. Pinaulanan ni Jezebel si Griffin ng mga kahon at tumawa lang ito. Walang magawa si Reaper kung hindi pakiramdaman ang nangyayari. Hindi matanggap ni Griffin na mahina siya. Hindi siya makakaabot ng S-rank kung ganito lang ang kaya niyang gawin. Hindi nga daw ba siya kasing galing ng kanyang kapatid? Hindi din siya makapaniwala na lumakas si Minwoo sa maikli lang na panahon. Dahil ba isa siyang demonic beast? Hindi rin. Natural na katangian daw ito ni Minwoo. Pero kung nagawa ni Minwoo na patuloy na lumakas, bakit siya ay hindi ito magawa?
Nakita ni Griffin si Raven sa kanyang illusion. Tinanong siya ni Raven kung bakit mahina pa rin siya. Dahil ba patay na si Raven at wala na siyang pagtutuunan ng kanyang galit at dedikasyon na patayin? Sayang lang kapag ganito ang magiging kahihinatnan ni Griffin. Nakita ni Griffin na sinaksak ni Minwoo si Raven. Sinabi ng Hunter Baphomet sa kanyang ilusyon na kung patay na ang kanyang goal na si Raven, bakit hindi daw siya ang gawing goal ni Griffin dahil siya ang pumatay sa kanyang kapatid. At dito ay tila parang may nagbago kay Griffin. Naramdaman niya ang dedikasyon na sa tingin niya ay matagal nang nawala sa kanya. Biglang kumidlat ang kinalalagyan ni Griffin at tumilapon ang lahat na kahon na umaatake sa kanya. Nagulat at hindi ito inaasahan ni Jezebel. Napapalibutan ng kuryente si Griffin at mukhang na-awaken niya ang kanyang bagong kakayahan. Sinabi ni Griffin sa sarili, na simula sa araw na yun, ay si Baphomet ang gagawin niyang goal para lumakas. Kailangan niya maging mabilis. Mas mabilis pa para makakaya niyang patayin si Hunter Baphomet. Namamangha si Reaper sa nakikita kay Griffin. Unti-unting lumiliwanag ang paligid dahil sa kuryenteng taglay ni Griffin. Winasak ni Griffin ang paligid kasama ng mga natitirang kahon. Pinalibutan ni Jezebel ang sarili niya ng mga kahon para pangdepensa sana sa kuryente ni Griffin pero baliwala lang ito at tumagos pa rin ang atake ni Griffin kay Jezebel. Napaluhod si Jezebel at mukhang naapektuhan ang katawan niya dahil sa atake ni Griffin. Hindi siya makapaniwala na may thunderbolt na hindi kinaya ng kanyang katawan. Unti-unting lumalapit si Griffin sa kay Jezebel at sa isip niya. Ay may naririnig siyang boses na nagtaturo sa kanya paano gamitin ang kapangyarihan nito. Hindi daw alam ni Jezebel kung ano ang nangyari pero sinabi na niya na hindi maganda ang magiging ending ng kwentong ito sa kanilang dalawa. Pinaulanan ni Jezebel si Griffin ng mga kahon at natabunan ito. Pero hindi makapaniwala si Jezebel. Wala daw siyang nararamdaman. Nagkaroon ng spark sa gitna ng kadiliman. Unti-unti itong lumalaki at lumalakas. Biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog at tumilapon ng lahat ng mga kahon. Hindi na mapigilan ang lakas ni Griffin sa mga sandaling yon. Isa-isang umatake ang mga malalaking kahon kay Griffin pero madali niya lang nanasesire ang mga ito gamit lamang ang kanyang kamay na nababalot ng kuryente. Galit na galit si Jezebel sa nagagawa ni Griffin. Handa nang tapusin ni Griffin ang laban nila ni Jezebel pero ayaw pa ring sumuko ng semi-boss. Bigla niyang inilabas ang napakaraming baril sa kanyang katawan. Ang lakas daw ng loob ni Griffin na sirain ang kanyang mga gawa. Inatake niya si Griffin ng napakaraming laser pero hindi ito pinansin ni Griffin. Walang kaalam-alam si Jezebel sa biglaang nangyari. Nasa likuran niya na pala si Griffin nang hindi niya napapansin. Paano daw siya nakapunta agad sa likuran niya? Ngumiti lang si Griffin at biglang kinuryente si Jezebel. Ang huling salita ni Jezebel ay ang masamang ending pala ay para sa kanya. Natanggap na nila ang mensahe galing sa system na nagtagumpay sila sa quest. Lumabas na sa kwarto si Hunter Reaper at Griffin. Sinabi ni Reaper na napakagaling daw ng ginawa niya. Pero napansin ni Reaper na dumudugo ang bibig ni Griffin, ayon kay Griffin ay tila nag-a-adjust pa ang katawan niya sa bagong kapangyarihan na tanggap. May mga demonic beast pa silang nakasalubong habang palabas pero madali lang nanililigpit ito ni Hunter Griffin. Sa isip ni Reaper ay sa tingin niya, mas maganda ang mga katangian ni Hunter Griffin kumpara sa kanyang kapatid na si Raven. Pakiramdam ni Reaper ay narating na nila ang kanilang dapat na destinasyon pero bakit wala pa rin sila sa boss room? Kumusta na daw kaya si Hunter Baphomet? Pero sa labas pala ay naghihintay na si Minwoo sa kanila at tinanong sila ni Minwoo kung bakit sila natagalan. Mabuti na lang daw ayos lang siya, nasaan naman daw si Hunter Goblin? Tanong ni Reaper. Patay na si Hunter Goblin, sagot ni Minwoo. Nagulat si Reaper sa narinig. Hindi naman makapaniwala si Griffin na nakarating si Minwoo nang mag-isa lang. Napansin naman ni Minwoo na mas lumakas si Griffin. Tinanong ni Reaper si Minwoo kung namatay daw ba si Hunter Goblin dahil sa demonic beast, pero sinagot lang siya ni Minwoo na parang ganoon na nga. Nalito si Reaper sa sagot ni Minwoo. Pero iniba na ni Minwoo ang usapan at dumiretso sa isang pinto. Ayon sa kanya ay di niya daw mabuksan ang pinto ng mag-isa. Napansin ni Reaper na may mga biometric scanner na nakakabit sa pinto. Mukhang kailangan ilagay ng dalawang tao nang sabay ang kanilang kamay sa mga scanner na ito. Tinanong sila ni Minwoo kung nararamdaman daw ba nila ito. Ang boss ay nasa loob ng kwartong ito. Kinakabahan na si Hunter Reaper.
Sa isip niya ay imposible nila itong maklear kahit tatlo pa silang A-rank hunter. Sinabi niya na mas mabuting maghintay sila ng healer na makarating. Sigurado siyang hindi naman ito matatagalan, pero namutla si Reaper nang binuksan ni Minwoo at Griffin ang pinto. Pinagalitan niya ang dalawa. Ano daw ang iniisip nila? Imposible daw nilang maklear ang boss ng tatlo lang sila at walang healer. Nang makarating ang tatlo sa pinakaloob ay namangha si Reaper sa tanawin nakita niya. Sila ay parang nasa kalawakan. Binati sila ng boss. Sa wakas daw ay nakarating na sila. Tumalon ang boss at bumagsak sa kanilang harapan. Masyado daw silang mabagal. Muntik na siyang mamatay sa kahihinte sa kanila. Ang boss na kaharap nila ngayon ay ang boss ng Tower of Sanctuary. Si Pharaoh, si Griffin daw at si Baphomet ay masyadong magaling dahil natalo nila ang lahat ng kanyang mga alaga. Pero nakuha naman daw niya ang lahat na data mula sa mga laban nila sa kanyang mga alaga. Wala na daw silang magagawa kung hindi sumayaw sa kanyang mga palad. Nalaman daw niya na binabase ng mga tao ang kanilang lakas sa pamamagitan ng ranking. Sa tingin niya ay alam na nila ang magiging resulta ng laban dahil tatlong A-rank lamang ang kaharap niya. Bibigyan niya daw sila ng pagkakataon kung papayag silang maging kanyang tauhan. Pero tinanong lang siya ni Minwoo kung ano ang pinagsasabi niya. Iniisip nila kung diamante ba ang laman ng tiyan ng boss. Sinabi ni Griffin na malalaman lang nito kapag nabuksan nila. Sinabi ni Minwoo na wala silang magagawa kung hindi wasakin ng boss at tingnan na lang daw nila ito. Masyado naman daw silang kumpiyansa sagot ng boss. Kaya susubukan niya kung hanggang saan ang kanilang lakas. Hindi na sila nagsayang ng panahon at nagsimula ang sagupaan. Malalakas na pagsabog ang nangyayari. Makalipas ang ilang sandali, sa Hunter Headquarters, ay nag-uusap ang dalawang empleyado, niyaya niyang magmerienda ang kasama pero sinabi nito na hindi siya pwedeng umalis dahil baka may tower na biglang maklear. Kailangan niya daw itong maiulat sa kanyang manager, bigla naman nakatanggap ang babae ng isang notification. Nagulat siya sa nabasa, tinanong siya ng kasama kung ano ang problema. Ayon sa babae ay hindi pa daw ganoon katagal nang lumabas ang tower na ito pero ano daw tanong ng kanyang kasama? May nakaklear na daw ng Tower of Sanctuary. Ano kaya ang nangyari at paano na-clear ng tatlo ang napakalakas na boss ng Tower of Sanctuary? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel sa hindi pa po nakakapag-subscribe. See you soon. Bye!